Yan, naka-red pa, kaya sumunod tayo sa batas trapiko. Mahulog yung 1,000 ko. Yan, makapag-vlog na ako na maayos, walang tao. Uhaw sa booking. Sawadi ka. Sawadi ka. Masyado ko siyang ginudge. Ayaw ka na. Uhaw na ako. Very Hussein ang datingan, oh. Wala naman sanang discrimination ito. Ang daming tao na overwhelm ako. Kasusunod na punta ko dito, hindi na ganitong oras. Nagtampo siya. 10, 20, 30. Tumara tayo sa Cafe Amazon. Shoot dito. Shoot. Hindi ako makapag-antay. Ito na naman yung pasaway. May mga natutulog sa kalsada. Ang galing. Hot latte. Hot latte. 1. Big or small? Yes. Hey guys, tapos na ako dito sa airport sa Don Muang and papunta na ako ngayon sa Sampeng Night Market. It's already 2:48 dito sa Bangkok. Okay, kasi yung oras kasi dito nag-a-adjust na agad sa cellphone eh. Ayun naman si Kuya, automatic sweeper. Sinusundan naman ako. Dalawang option ko ng transportation dito. It's either yung bus terminal na open siya 7 AM hanggang 11 PM. And since medyo late yung punta dito na flight natin at syempre gutom din ako tsaka kailangan ko rin mag-shoot dito. Kailangan ko rin mag-shoot dito. Kaya talaga nag-take ako ng time and it's already 2:50, magti 3 AM na. So, yun. Nagtagal tayo dito sa airport. Pero okay lang yun kasi ang Sampeng Night Market naman, according sa research ko, nag-open yan from 12 AM hanggang 5 AM. So, sana pagpunta natin doon, okay pa siya para, di ba, ma-feature natin yung night market. So, ito, nag-ano ako sa Bolt. Ayan guys ha, bukod sa Grab, isa sa mga transportation application dito is yung Bolt. And apart from that, kung wala naman kayong application or hindi nyo naabutan yung bus terminal, meron din naman mga alternative option dito na pwede ninyong sakyan, which is ito, meron ditong may cab, VIP taxi, which is yan, legit talaga yung taxi meter dyan. And meron din doon sa kabila, yun yung parang taxi bay niya. So merong i-click doon for queuing line number, tapos marami mga taxi driver, and kung titindi naman kayo sa labas, ayun yung mga taxi nila sa labas. Ayan. Pero sa ngayon, pinili natin yung Bolt. And from dito sa airport, sa DMK, hanggang doon sa pupunta natin sa Sampeng Night Market, ayaw niya mag-focus. Di wag mo. Ang presyo niya is 182 baht. Okay, so confirm order na tayo, taxi pickup. Sana meron agad mag-pick up sa atin. Kasi 3 AM na hanggang 5 AM lang yung natin. Sampeng Night Market. Ayan, meron na ako nakuha. Meron na guys nakuha. Ayan re-reply na tayo. Ayaw niyo mag-focus no? Parang si din hindi nagpo-focus Exit 7. Ang galing nagchat-chat talaga sila nagko-confirm kung saang gate, ganyan-ganyan. Kasi sa atin kanina yung galing ako ng PTX tapos nag-book ako ng Joyride, nagkanda ligaw-ligaw si Kuya mga uhaw sa booking Pero dito nagko-confirm Okay, pero tingnan natin kung sobrang layo pa niya. Pero arriving in 3 minutes. Sana dito siya mismo dumaan. Tapos magkano nga yun? 182 baht. So from dito sa DMK Airport, Don Muang International Airport, nag-book ako sa Bolt papunta ng Sampeng Night Market for only 182 baht. Kasi kung kapalitan tayo dun, maghahanap tayo ng super rich. 182 baht. Bibigyan natin sa kanya is 500. Wow. Sana may barya siya. Wala. Nagtanong siya. Hindi ko alam. Basta sabi, what class does Kun live on? Parang siguro tinatanong dito kung taga saan daw ako. So sinag to, I am from the Philippines. So tingnan natin. Wag naman sana discriminative. Wala naman sana discrimination ito. Pero parang ang layo pa niya. Ang layo niya sa map. Pero 3 minutes yung nakalagay. Ang galing. Kaya nag-check na naman siya. I waited for me where I was originally going to arrive. Wait lang, baka nasa labas na siya. Hala, nagtampo siya. Honda Jazz Gray. Hala, wala. Puro mga nandito taxi. Honda Jazz Gray. Nakalagay, Kun, I waited for me where I was going to arrive. Pero 2 minutes pa kasi, so I don't know kung naghintay na ba siya or umalis na siya. Ang gulo kasi ng translation, pag nag-chat kasi siya, nakatay. Tapos, tinatranslate na lang, yung parang Google Translate na, ewan ko kung word by word, siguro parang ganun, kaya mali yung pagkakakala. Kaya lumabas na ako ng exit 7. Basta sinabi ko sa kanya sa chat na nasa exit 7 ako. Is that? Is it you? Okay. Hello. Kinawalan niya lang ako. Sawadi ka. Sawadi ka. Is this you? Yeah. I. Yes, okay. Galing, parang Grab lang sa Philippines.
Sa kanan yung driver. And then, passenger seat sa kaliwa. Hey guys, so meron akong hanap muna ako ng pwesto. Ay, dito na lang magandang pwesto. So, meron akong maikling story time na, ayun, galing nga tayo ng DMK, Don Muang International Airport. Tapos, nag-book tayo ng Bolt taxi. Ay, hindi Bolt taxi, Bolt car. Parang Grab din talaga siya. Pero nakaka-amaze lang kasi nga nasa kanan yung driver seat. Tapos, siguro less than an hour, nandito na tayo. Siguro, hindi ko alam kung 30 minutes na o 40 minutes nandito na kasi mabilis din mag-drive si kuya. Nakatulog nga ako actually. Tapos, paggising ko, medyo malapit na kasi chinecheck ko din yung map doon sa Bolt. Tapos, nakita ko na rin agad na parang Divisoria siya, guys. Nung una kasi medyo kinabahan ako doon kay kuya sa totoo lang sa Bolt kasi iba yung plate number niya doon sa plate number na naka-indicate sa Bolt. Hindi ko lang alam kung baka hindi ako marunong magbasa ng plate number nila. Basta wala akong makitang kaparehas doon sa plate number. Pero ang maganda kasi doon, di ba kasi kachat ko siya habang papunta siya sa pick-up point. Tapos, nag-describe lang ako ng suit ko para mag-meet kami. Tapos, yun, hindi ko na na-video actually lahat. Siguro may clip, I don't know kung meron ako, may sisingit na clip dyan. Pero, yun, lumabas lang ako sa exit 7 tapos kumaway lang siya sa akin na siya yung Grab ko. Okay, tapos andito na ako. Gusto ko umpisahan dun sa pinakauna eh. Ayan, sige, puntahan ko lang sa pinakauna. Andito na ako sa may Grand China. Nakatakot kami tok-tok. Tawid tayo pedestrian. Sa pedestrian tayo tumawid, nakakatakot. Nasa ibang bansa tayo, tapos magpasabay dito. Yan, naka-red pa, kaya sumunod tayo sa batas traffic. Pag tayo magpasabay, baka mamaya sagasaan na lang tayo bigla. Naantayin ko mag-green yan. Doon na nga lang. Ang tagal niya mag-green. Hindi ako makapag-antay. Baka mamaya tumawid ako bigla dyan. Kaya tagal mga sasakyan na to. Bilisan nyo naman. Hey guys, nandito na ako ngayon sa Sampeng Night Market. Yung nasa likod ko is Grand China hotel ba to? Basta ito nasa likuran ko, Grand China. I don't know kung hotel ba siya o restaurant. Pero kapag nanonood kasi ako ng mga vlog, dito nag-i-start yung mga pumupunta ng Sampeng Night Market. Even though binaba ako doon sa bandang papasok na ng Sampeng Night Market, which is nasa, ano na rin to, Yaowarat Road. Pakita ko sa inyo, Yaowarat Road pala to. Ayan, ito yung palatandaan sa Sampeng Market, yung Yaowarat Road. Ayan ang palatandaan. Kala mo naman nakikita. Basta Yaowarat Road. Yan, ayun yung pinakapalatandaan papunta dito sa Sampeng Market. I-search nyo na lang. Ayan din kayo, lahat na lang sa inyo i-feed eh. Binaba ako muna. Tapos check natin kung ano yung nawala yung connection ko. Ayun. If 5-star ko lang yung Bolt kanina kasi masyado ko siyang ginudge kahit na hindi lang tama yung plate number na pagkabasa ko. I-5-star natin siya. Great service, car quality din, good route, punctual, safe driving. Lahat ng mga positive. Yun ako. Kasi sinuklian niya rin ako na may barya na magagamit natin ngayon dito sa Sampeng Night Market. Okay, papasok na tayo dito sa Sampeng Night Market. Kung makikita nyo guys, para lang siyang Divisoria Night Market. Pero kasi wala nang night market sa Divisoria. Meron ding mga tindang pagkain. Very wholesale ang datingan, oh. Ay, mga bag. Andito na ako sa bandang gitna. Parang ilaya siya ng Divisoria. Ayun, oh. Parang ilaya. Mahulog yung 1,000 ko. Muntik pa mahulog. Buti na lang kinapa ako agad. Lima-lima lang, oh. Apan lagi sa tsinelas. Sorry guys, nakaganto na ako. Naiiyak ako, ang daming tao. Na-overwhelm ako. Sorry guys, nakaganto. Tingnan nyo na lang yung utak ko sa pamamagitan ng butas ng ilong ko. Kasi na-overwhelm ako. Ang daming tao. Uy. Thank you to. Overwhelm. Ang daming tao. Kaya ganito. Ang ganito, oh. Excuse me, how much is this? 85? Ah, 80. 80 baht yung bag. I will go back. May nakita na akong bag na may elephant. 80 baht lang siya. Ito naman si ayos naman ng buhok. 80 baht lang siya. Pangsalubong ko sana. Pero ang pinaka main reason ng punta natin dito is yung mga susuotin natin over the week. Kasi wala akong masyadong dinalang damit. Dulo na ba to? Sobrang bigat nito kung dala ko. Naiinis ako. Sobrang bigat. Karamihan din na namimili dito eh. Sila-sila din eh. Akala ko, siguro
isa sa mga points na makukumpara ko dito kahit hindi ko pa napuntahan yung day market is pag night market, wholesale talaga siya. Tapos sila din yung namimili kasi nga wholesale. Tingnan natin sa umaga. Gusto kong mag-try ng mga pagkain binibenta kaso busog ako. Ang laki ng burger na kinain ko sa Burger King, nakita nyo naman. Kung hindi nyo nakita, panoorin nyo yung previous vlog ko na pinost. Hindi yung nag-stick lang kayo sa isang vlog episode. Wala dito yung 10, 20, 30. Ganun dito. Very Divisoria. Pero hindi na siya yung Divisoria na may nakita na naman akong One Piece. Mabubudol na naman. Kung nakapunta na kayong Divisoria, para lang siyang Divisoria. Tulad nung Divisoria noon na ang dami nakalatag dito. Which is yung Divisoria noon. May nahanap tayo na kailangan nyo muna mabili. Feeling ko mabibili ko yun sa umaga. Hindi ko siya mabibili dito. At grabe na ang pagmumukha. Langis. Pwede ng pagprituhan. Grabe na ang bigat na to. Hindi na siya kaya. Wala nang dito, paninda. Bigat. Ay. Grabe naman pa. Ayan, makapag-vlog na ako na maayos. Walang tao. Naiya ako mag-vlog yung nakaganyan ako. Feeling ko pagtitinginan ako. Pero sa na-observe ko, pupunta muna ako dito sa dulo doon. Yan, doon yung night market. Tapos iikot na lang muna ako para mapunta ako yung kabila. Kasi baka mamaya, pabalik-balik ako. Tapos nag-vlog lang naman. So, hindi pa ito yung comparison. Ito lang yung na-observe ko. As my observation, sa night market niya, mostly wholesale talaga or mababa yung presyo. Tapos pang maramihan yung bilihan. Tapos yung pangbultuhan yung binibenta like ipit, laruan, bag, damit ng bata, ng baby, ganun. So hindi siya yung pang shopping market Pang wholesale market talaga siya or pang paninda. Ganun siya sa gabi. Tapos mostly ng mga customer or yung namimili na napapansin ko or nakikita ko, di ko alam kung Pinoy yung iba kasi parang wala namang pinagkaiba. Siguro napapansin ko na lang kapag hindi sila Pinoy, kapag nagsalita na. Pero mostly lahat sila Thai na namimili. Parang ganun nga sa Divisoria, talaga yun yung wholesale market in the Philippines. Parang ganun yung itsura niya. Kung nakapunta na kayo ng Divisoria dati, na ganun, na ang daming latag, ganun siya dito. So, iikot tayo. Sana meron itong lagusan dun sa kabila. Susunod na punta ko dito, hindi na ganitong oras. Susunod na punta ko dito is yung accommodation muna. Para yung mga gamit ilalapag. Buisit, sobrang bigat. Ang sakit sa likod. Naalala ko tuloy yung hiking days ko dati. My God. Ano to? Ay, merong parang sanctuary. Pero may guard. Baka mamaya mapagalitan tayo. Gusto kong dumaan doon, kaso nga lang may guard. Ito na naman yung pasaway. Ikot na lang tayo. Yung itsurahan niya dito, parang Divisoria na kung saan may mga natutulog sa kalsada. Pero dito, wala. Walang ganun dito. Meron pala. Meron din palang tumatambay or naninirahan sa kalsada. Ala ko wala. So same lang din sa Philippines. Pero sa Philippines kasi talabak Talagang bumubuo na ng pamilya sa kalsada Nakita ko 7-Eleven, bili muna tayo ng tubig. Ang ganda pa nung 7-Eleven dito, siya censored. Water, bili tayo ng water. Bumati si ate, hindi ko alam tuloy sasabihin ko. Sorry naman. Hindi ko alam sasabihin ko sa kanya. Sorry na kasi medyo pagod na din ako sa kakabuhat. Kaya kuha ko ng tubig. Uuhaw na talaga ako. Pasensya ka na. Ito pinakamura 12. Yung sinukli sa akin ng bulk, puro pang sentabo. Thank you. Hi. Ang hirap mag-vlog. Ayoko ka na. Ang bigat dito. Ayop na yan. Ang dami nagtitinda din ng pagkain. Gusto ko mag-try kaso busog ako, kailangan ko tubig kaya bumili ako ng tubig for the wholesale. Pasok tayo dito. Yan, papasok na naman for the wholesale. Malam mo makita tayo na mabibili. Wala, bit-bit ko nakabit-bit yung Feeling ko mamimili na lang ako sa ibang araw na wala akong bit-bit na ganito. Parang hindi ko kaya mamili ng may bit-bit ng bigat. Tapos dadagdagan ko pa. Pasensya na kayo. At least, di ba, nabigyan ko kayo ng idea ko anong makikita nyo rito na wholesale talaga. Kung pang pasalubong, punta kayo dito ng night market, marami kayo mabibili na pampasalubong. Stop muna ako, inom muna ako. Going to drink tubig. Nakaipo muna ako dito. Ayun yung mga gamit ko.
Bumili ako ng tubig sa 7-Eleven kasi uhaw na ako dahil sito kasi ininom ko sa airplane kanina. I mean, sito yung ininom ko sa airplane. Tapos yung drinks ko naman sa Burger King kanina, Coke Zero. So, wala pa akong tubig. So, ito bumili ako ng tubig sa 7-Eleven. Tapos tumambay na ako dito sa tabi ni ate nagtitinda. So, dagdag ko rin sa observation ko, since night market nga siya, karamihan ng mga stalls dito is sarado. Tulad yan, sarado yung stall. Ito rin sa harap ko, sarado yung stall. Ayan, sarado yung stalls. Pero may mga stalls din na bukas. Ayan. Oh, di ba tumaas? Katulad nito, ayan, oh, bukas yung stall niya. So, tingin ko 24/7 siyang open. Pero check natin kung 24/7 na open yan. Akala mo babalikan natin yan. Kasi gusto ko i-try na bumalik dito ng morning or may araw. Siguro that time makakapamili na ako. Hindi lang makakapamili, makakatingin talaga ng Sampeng Market na maayos. Kasi ngayon, wala. Antok, pagod, tapos ang bigat pa nung gamit ko. Backpacker talaga. Fucker talaga. Kaya muna. Siguro, dadaan ako doon sa papasok ulit sa Sampeng Market. Tapos, diretso na ako sa next destination ko. Kasi anong oras na? 5:15 na dito sa Arelo So, ibig sabihin, 4:15 na dito. Kailangan makarating kasi ako sa next destination ko at least 5 a.m. Kasi pinupuntahan talaga yun. Kaya check nyo na lang sa susunod na series ng Bangkok na to na hindi nyo naman pinapanood. Antok talaga ako. Sana pagpunta ko doon, energize ako kasi nakainom na ako ng tubig. Buti pa yung ibang Pinoy, wala silang bit-bit. Mamaya na, lobat na naman agad. Ang bilis naman malobat. Hey guys, andito ako ngayon sa may Lagusa, papunta ng Cafe Amazon. Yung kapihan dito sa night market na marami nag-vlog. Tsaka gusto ko rin pagkape talaga para meron tayong energy. Tapos may CR. Sakto, mamaya na lang. May CR sa baba doon, tapos may bayad. Di ko alam kung paano i-operate. Ihi na rin ako. Actually, nagpaplano sana ako umihi kung saan lang. Kasi nga, gawain ko sa Pinas. Parang aso. Edit play, men. Ayun, paghuhulog pala ng parang 5. Ayun, paghuhulog ka ng 5 dyan. Mamaya, CR tayo dyan. But for now, dito muna tayo sa Cafe Amazon. Tapos meron din dito na may banana roti. Tapos may mga parang, ano yan, di ko alam. Drinks na may alak. Kita sa Cafe Amazon. Cafe Amazon tayo. Parang parehas lang. Hindi. Kala ko parehas lang. Kaya iba pala. Yan, presko. Para makaramdam naman tayo ng presko. There. Order na tayo. Tapos para maka-charge din ako, no? Ano kaya ang pwedeng orderin? Ito, dito tayo sa mga hot. Hot kasi ang gusto ko. Cafe latte. Cappuccino. Ito tayo, cafe latte. Ewan ko kung nakikita nyo. Ito kasi mga cold drinks, may ice. So, hindi ako mahilig dyan. Ito ang, trip ko sa buhay. Maiinit. Ay, meron siyang, card. Hindi, wag na lang. Ay, can I buy 1 cafe latte? Hot. Hot. Cafe latte. And, that's it. Ito na naman yung pasaway. May mga natutulog sa kalsada pero dito, ang hirap mag-vlog. Ayoko na, ang bigat dito. Kasi uhaw na ako dahil dito muna tayo sa Cafe Amazon. Do you accept card? Card? Or cash only? Card, okay. Hot latte. Hot latte, 1. Big or small? Yes. Big or small? How much is big? How much? 6.5? Yeah, that's it. That's the one. Big. Bayad muna tayo bago mag-vlog-vlogan. There. Where can I? Here? Itong order ko. 65. Itong cup. Magandang nakatambay na rin dito para makapag-charge tayo ng camera. Sa baba guys ay Sampeng Night Market. There. May ako ewan ko, nag-story time na ba ako kanina? Lahat na lang story time, di na lang i-vlog ng i-vlog. Ito ngayon, may kaaway na naman si Arvin. Kasi grabe nakakapagod. Mamaya pa kasi yung check-in ko 2 a.m. Yung check-in ko is 2 p.m. pa and mostly na mga hostel 2 p.m. Pag hotel naman, na nakita ko 2 p.m. din yung check-in pero may mga ibang hotel 12 p.m. yung check-in. So, since biglaan din kasi itong accommodation ko hindi
Hindi kasi dapat ito yung accommodation ko. May accommodation talaga ako originally. Pero ito na lang yung pinili ko accommodation para capsule or solo lang ako. And gusto ko maging productive yung pag-stay or pagpunta ko dito sa Bangkok. Ayoko yung matutulog lang ako sa airport or tatambay lang ako sa isang lugar na walang gagawin or ginagawa. So while waiting, i-charge ko muna itong camera natin para meron tayong battery sa next destination na pupuntahan natin.